Manalangin muna tayo. Let's pray. Manaming Diyos, salamat sa panibagong umaga na ibinigay niyo po sa amin upang kami po ay makarapunta po sa lugar po na ito, magtipon at purihin po kayo sa Spirit at katotohanan. Higit sa lahat, salamat dahil meron kaming pagkakataon na mapag-aralan po ang inyong pong salita. We pray na tulungan niyo kami na makilala namin gusto kayo at makita namin ang kalooban po ninyo. Patawad din po, Ama, sa amin pong mga kasalanan. In Jesus' name we pray, Amen. So, magandang umaga muli. So, ngayon, ang ating pong lesson ay patungkol sa Biblia. So, anyone, sino sa inyo merong idea ano ang Biblia? Except dun sa mga nakakapag-church na dati, na matagal, dun sa mga bago. Para sa inyo, ano ang Biblia? Sa Lucas. Pag sinabing Biblia, ano ang unang pumapasok sa isipan mo? Salita ng Diyos. Tama, very good. Salita ng Diyos, accurately, tama. Ano pa? Kim, para sa'yo, ano ang Biblia? Bible. Pagka sinabing Bible, ano kaya sa tingin mo ang ibig sabihin ng Biblia? King James Version. Ha? King James King James Version, tama din yun. Actually, pag-aaralan natin yan, bakit King James Version ang ating sinasabi, ginagamit. So, ang Biblia, tandaan ninyo, ang Biblia, ito'y aklat na ibinigay ng Diyos upang ihayag ang kanyang sarili sa atin. Isang katotohanan, kung walang Biblia, hindi natin makikilala sino yung Diyos. Tingnan ninyo, maraming tao ngayon sumasamba kay Buddha, marami ngayon sumasamba kay Allah, marami ngayon sumasamba sa iba-ibang Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi hindi nila alam ano ang libro ibinigay ng Diyos para makilala natin siya. At ang Biblia din, mga kabataan, at para sa lahat sa atin, ang Biblia, sinasagot nito ang lahat ng tanong ng tao. Lahat ng tanong ng tao na importante, of course, hindi kaya sagutin ng Biblia yung 3+3. Kasi yun naman ay pang-academic. Pero yung mga tanong na, sino ba ang Diyos? Kaya sagutin ng Biblia yun. Saan nagsimula ang tao? Hindi ba pumasok sa isipan ninyo, saan ang galing ang tao? Ang mundo, ang dami nilang idea kung saan nagmula ang tao, pero ang Biblia, sa Genesis chapter 1 pa lamang, ipinakita na sa atin saan nagmula ang tao. Ano pa? Ano ang layunin ng buhay? Sa tingin ninyo, ano kaya ang layunin ng buhay? Kasi ang mga tao, iba-iba ang sagot nila dito. Ay, kaya may buhay para ako paglaki ko, yumaman ako, may enjoy ko ang buhay. Yung kaya ang layunin ng buhay natin? Hindi alam ng tao ang layunin ng buhay. Pero ang Biblia ay nagsasabi, nagbibigay ng sagot, ano yung layunin natin ng buhay. Hindi ba naging tanong ninyo, bakit puro pagdurusa ang mundo? Hindi ba niyo ba naobserbahan bakit may taong may cancer, bakit may mga baby na mamatay, bakit may mga taong mabubuti na parang pinahihirapan, bakit kaya puno ng pagdurusa ang mundo ito? Alam niyo ba mga kabataan at sa lahat sa atin, ang Bible ay may sagot dito. Bakit namamatay ang tao? Alam niyo ba nung unang nilikha ng Diyos si Eva at Adan, disenyo ng Diyos na ang tao ay hindi mamamatay. Pero bakit tayo ay namamatay? Ang Bible din ay may sagot dito. Ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Meron kayang purgatorio? Meron kayang yung kaluluwa kaya natin ay natutulog lamang pag namatay? Ang Bible ay may sagot, ano ang mangyayari sa atin pag tayo ay namatay? At paano magkakaroon ng tamang ugnayan ng tao sa Diyos? Ito ba ay sa pamamagitan ng mabuting gawa? Ito ba ay sa pamamagitan ng bautismo o relihiyon? Paano? Sino si Jesus? Bakit siya namatay sa krus? At ano ang mga mangyayari sa hinaharap? Yung mga tanong na yon, yun ay sinasagot ng Biblia. At dito, makikita natin na ang Biblia ay napakahalaga. Kung wala ang Biblia, hindi natin alam ang ating gagawin sa buhay. So, yun ang napakahalaga. Now, tandaan ninyo, mga kabataan, ang Biblia, ito'y sinulat ng higit kumulang 40 na mga manunulat. So, gaano kadami? Around 40. Ang Biblia, so in terms ng detalye ng Biblia, ito'y binubuo ng 66 na aklat, 66 books. So,
ang sumulat nito ay 40 manunulat, iba-iba. May mga mangingisda, may mga hari, may mga propeta, may mga eskriba, may mga saserdote, may mga doktor, may mga tax collector, iba-iba ang mga manunulat nito. Pero tandaan ninyo na kahit maraming manunulat nito, ang banal na espiritu kinasiyahan ang mga salitang kanilang isinulat. Morning po, Ate Divine. So, welcome po. Ito po. Ating pong lesson, Ate Divine. Morning po. Yan. So, pinag-aaralan po natin ano yung Biblia. So, nakita natin, ang Biblia pala ay merong 40 manunulat. Now, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ito. Ilang kayo sa klase, Darwin? Ilang kayo magkakaklase? 54. Let's say, yung 40 or 54 na magkakaklase, sa tingin ninyo, pag pinagsulat kayo ng teacher ninyo ng essay, patungkol sa isang topic, ilan ang tsansa na magkakaparehas ang isusulat ninyo? Kung tatanungin mong 40 na katao, sa tingin ninyo, lahat ng kanilang idea ay pare-parehas? Hindi. Kasi iba yung idea ng isang hari, iba yung idea ng isang mangingisda. Iba-iba. At tandaan ninyo, itong 40 manunulat, sa loob ng 1,600 years sila nabuhay. So, hindi sila magkakakilala. Probably kilala nila sa libro lamang. Si David, kilala nila. Pero hindi ito magkakaibigan. Hindi ito magkakasama. Pero isang katangian, tingnan ninyo ito, na kahit 40 ang nagsulat ng Bible, nagpatotoo sila sa iisang Diyos. Hindi nila kinokontra yung sinabi ng isa sa sinabi ng isa. Hindi sila nagtatalo. Kasi pagka sa ating klase, kung 54 sina Darwin, pagsulatin mo sila ng isang article, lahat sila magtatalo-talo. Iba-iba yung idea nila. Bakit ganun, Brother RJ? Bakit na kahit ang Bible ay sinulat ng 40 na katao, hindi sila nagtatalo-talo? Kasi isang katangian ng Biblia, yung mga sinulat nilang mga salita, ito ay kinasiyahan ng banal na espiritu. Yun ang tinatawag na inspiration. Sa mga susunod na panahon, pag-aaralan natin yan. Pero yun ang gusto kong makita natin. So, nakita natin na ang Biblia ay merong 40 na manunulat. So, nabuo ito sa higit kumulang 1,600 years. Ganong katagal. Ang unang libro na nasulat ay ang Book of Job. So, kung familiar kayo sa mga books of the Bible, ang kauna-unahang sinulat ay yung tula ni Job. At ano ang kauliliyang isinulat? Yung libro ni John sa Book of Revelation. So, from Job to John, ito ay umaabot ng 1,600 years. Gaano katagal yung 1,600 years? Naalala niyo pa ba nung Dark Ages? Alam niyo, let's say, alam niyo yung nangyari 10 years ago. Darwin, alam mo ang nangyari sa mundo 10 years ago? Yung 100 years ago? Hindi rin. How much yung 1,000 years ago? How much yung 1,600 years ago? Ganong katagal ang span. Pero tulad ng nabanggit ko sa inyo, hindi sila nagtalo-talo. So, ang Biblia, ang tanong, Brother RJ, saan ang galing yung salitang Biblia or Bible? Now, ang Bible, ito ay nanggaling sa Greek word na Biblios. So, kung kayo ay mahilig mag-aral ng ibang wika, ito ang idagdag ninyo sa inyong mga vocabulary. Pag sinabing Biblios, ang ibig sabihin nito ay aklat. So, napakasimple. Sa inyong mga kaklase, sabihin niyo, mayroon akong alam na Greek word. Sabihin niyo, anong Greek word? Biblios. Anong ibig sabihin niyo? Aklat. At yun ang ibig sabihin ng Bible. Ang aklat, kahit ito ay tinawag na Biblia, tandaan natin, ito ay naglalaman ng 66 na aklat. So, Biblia, ang tawag dito, isang aklat, pero ito ay naglalaman ng 66 na aklat. Now, bagamat iisang aklat lamang ang Biblia, tandaan ninyo ito, iisa lamang ang mensahe nito. Iisa lang ang mensahe nito. Kahit 66 silang libro, iisa lamang ang mensahe ng Biblia. At ang Biblia, ito ay nahati sa dalawa. Alam niyo, sino nakakaalam ano ang division ng Bible? Ano ang pagkakahati ng Bible? Old Testament. Old Testament? Very good. Old Testament? Ano yung pangalawang division ng Bible? New Testament. Very good.
So, ang Biblia, ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang Old Testament at ang New Testament. Ang Old Testament, mula Genesis hanggang Malakay. I think si Ken, sa ulo yun, di ba, Ken? Oh, very good. Mamaya, i-recite mo yan. From Genesis to Malakay, ito yung Old Testament. At ang New Testament, from Matthew hanggang? Revelation. So, ilang libro ang Old Testament? Sino nakakaalala? 39 book. Ilan ang libro ng New Testament? 37. 27 to 39 to 27. At isang katangian din ng Bible, para tayo ay maging pamilyar lahat, merong tinatawag ang Bible na tatlong, whenever, kung halimbawa, i-reference natin yung verse, halimbawa, let's say, John chapter 3, verse 16. So, nakikita niyo yung mga verse na ganito? Ito ay ginagamit para sa reference. Ano, Brother RJ, yung reference? Para makita natin ng mabilisan saang bahagi ng Bible yung sinasabi ng preacher. Ang tawag dito ay book. So, yung una, especially, kung sa una niyo yung 66 book, malalaman ninyo na ito yung book. Ano naman ang tawag dito? Sino nakakaalam? Chapter. Pagkatapos ng chapter, ito yung verse. So, chapter, verse. So, pagka during the preaching or during the Bible study, sinabi ng teacher, Genesis chapter 1, verse 1, alam na ninyo ito. Para sa inyong mga Bible, makukuha nyo, ay, ito pala yung tinasabi ng preacher. Now, balikan natin itong division ng Bible. Ang Bible ay nahahati sa dalawa, yung Bagong Tipan, Old Testament, Lumang Tipan, at New Testament, Bagong Tipan. Now, ang tanong, anong ibig sabihin ng Testament? Anong ibig sabihin ng Testament sa Tagalog? Tipan, ang tawag doon ay Tipan. Meron nakakaalam? Pag sinabing Tipan, Lumang Tipan at Bagong Tipan. Ha? Naalala ninyo kapag yung mga magulang ninyo ay ikinasal, lalaki at babae ay kinakasal, sila ay pumapasok sa isang tipan. Anong ibig sabihin ng tipan? Ito ay kasunduan. Halimbawa, sabi nung nagkakasal, halimbawa, sabi nung minister, ikaw babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa? Anong sasabihin ng babae? Opo, minister, or opo, pastor, o opo, mayor, o sino man ang nagkakasal. Yung lalaki tatanungin din, o ikaw, lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong magiging kabiyak? Mamahalin siya na hanggang buhay? Anong sasabihin ng lalaki? Opo, tinatanggap ko po bilang asawa. At anong sasabihin nung nagkakasal sa kanila? Ngayon din, kayo ay papasok sa isang tipan, sa isang kasunduan, na kayo ay magiging mag-asawa at magiging tapat kayo. Ganun yung kasunduan. At itong lumang tipan at bagong tipan, ito ay kasunduan din. Sinong nakakaalam ano ang kasunduan ng luma at ano yung kasunduan na bago? Now, bigyan ko kayo ng halimbawa. Okay lang ba na sirain ang kasunduan? Hindi po. Hindi, no? Halimbawa, yung mag-asawa, pumasok sila sa kasunduan at yung halimbawa, yung lalaki ay nagtaksil at nilabag niya yung kasunduan, hindi lamang ito pagkakasala doon sa kanyang asawa na pinagkasunduan niya. Alam niyo ba, sa kasal, ang kasunduan din po na yun ay sa pagitan ng dalawang babae at lalaki at ang Diyos. So, hindi maganda na sirain ang kasunduan. Pero, Brother RJ, ano yung kasunduan na tinutukoy ng Old Testament at New Testament? So, tingnan ninyo ito. Go over in Exodus 19. Tingnan natin, para tungkol saan ba, Brother RJ, ang lumang tipan? So, Exodus chapter 19, so yung naalala ninyo, yung Exodus ay book. Ang chapter ay 19, at ang verse ay verse 7. Tingnan niyo ito. So, titingnan natin, ano ba yung lumang kasunduan? Ano ba yung lumang tipan na pinagkasunduan? Sa Exodus chapter 19, verse number 7, babasahin ko, sundan ninyo ako sa inyong mga Bible. And Moses came and called for the elders of the people and laid before their faces all this word which the Lord commanded him. Verse 8, and all the people answered together and said, all that the Lord had spoken we will do. And Moses returned the words of the people unto the Lord. Now,
Itong Old Testament, ito ay kasunduan ng Diyos at ng bayan ng Israel. So tandaan niyo ito mga bata, ang kasunduan nito ay sa pamamagitan sa gitna ng kasunduan ng Diyos at ng bayan ng Israel. Ito yung lumang tipan. Parang kasal, lalaki at babae, nagkakasundo sila, at itong lumang tipan, ito yung kasunduan ng Diyos at ng bayan ng Israel. Doon sa Exodus chapter 19 na ating binasa, kung naalala ninyo, ang bayan ng Israel ay iniligtas ng Diyos sa pagkakaalipin sa mga Ehiptano, sa mga Egyptian. At nung sila ay lumabas sa Egypt, ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng batas. Naalala ninyo yung Ten Commandments? Hindi lamang Ten Commandments ang ibinigay ng Diyos kay Moses at sa bayan ng Israel. Ibinigay niya yung batas ng kalinisan, batas ng purification, batas ng mga templo, batas ng pagpapari, lahat ng batas ibinigay ng Diyos. At anong sabi ng bayan ng Israel? Doon sa binasa natin, tingnan niyo. Sabi ng verse 8, "And all the people answered together and said, All that the Lord had spoken, we will do." Yun ang naging kasunduan nila. Sabi ni Moses sa bayan ng Israel, ito ang mga inutos sa atin ng Diyos. Ito yung Diyos na nagligtas sa atin. Ito yung mga batas. Anong sinabi ng mga tao? Anong sinabi ng bayan ng Israel? "Yes, Moses, susundin namin ang lahat ng inutos ng Diyos." Tingnan niyo pa sa Exodus chapter 20, verse 3. Exodus chapter 20, let's see here. 24, Exodus 24, tingnan nyo pa. So tinitingnan natin tungkol saan ba ang lumang tipan, itong 39 books na ito. In Exodus 24, verse number 3, "And Moses came and told the people all the words of the Lord." So binanggit uli ng Diyos kay Moses yung batas niya, at ang ginawa ni Moses ay inirelay niya or binanggit ni Moses yung batas ng Diyos sa mga tao. Tingnan niyo yung sabi dito ng verse 4, "And rose up early in the morning and builded an altar under the," 24 verse 3, And verse 3, "And Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgment, and all the people answered with one voice and said, All the words which the Lord had said will we do." So pumapasok sila sa kasunduan. Ito ang batas ng Diyos, ito yung mga judgment ng Diyos. Anong sagot ng bayan ng Israel? "Yes, Lord, susundin namin ang lahat ng inutos mo." Tingnan niyo pa sa verse number 7. "And he took the book of the covenant and read in the audience of the people, and they said, All that the Lord had said will we do, and be obedient." So 3 times na isinulat ni Moses. Nung tinanggap ni Moses ang batas sa Mount Sinai at binanggit niya ito sa mga tao, ang sabi ng mga tao, "Yes, Moses, susundin namin ang lahat ng batas na ibinigay ng Diyos." Kaya nga dun sa Exodus 19, ang ginawa ni Moses, ibinalita ni Moses sa Diyos, "Bless Lord, nakausap ko na yung mga tao, agree sila sa ating kasunduan, sa kasunduan natin, ng lahat ng batas mo na ibinigay sa amin, lahat ng yun ay susundin namin." At yun ang lumang kasunduan, testament or tipan. Anong kasunduan nila? Ibinigay ng Diyos ang batas, at anong sabi ng tao, ng mga bayan ng Israel? "Yes, Lord, handa kami sundin ang lahat ng kautusan mo." Pumasok sila sa lumang tipan, Old Testament. Now, sa tingin ninyo, sa dalawang ito, kasi tandaan nyo, lagi nyo tatandaan, pagkakasunduan, lagi itong sa ilalim o sa gitna ng dalawang parties. Hindi mo pwedeng magkasundo ka sa iyong sarili. Lagi kang may kapartner o 2 o 3 kayo. Halimbawa, Darwin, may kasunduan tayo, ha? Pagka naibenta mo yung ating paninda, hati tayo. 50-50. Ganun ang kasunduan. At yung kasunduan ng lumang tipan, kanino nga ito? Sa pagitan ng Diyos at ng bayan ng Israel. At anong nilalaman ito? Nung ibinigay ng Diyos yung law of Moses sa bayan ng Israel, ang sabi ng mga Hudyo, "Yes, Lord, susundin namin lahat ng yan." 3 beses. At we know the story, pag binasa ninyo ang Book of Exodus at sa mga susunod na nangyari sa bayan ng Israel, hindi nila sinunod ang kasunduan. Ano kaya ang mararamdaman ng Diyos? O kayo muna, ano ang mararamdaman ninyo kapag kayong business partner mo, nag-usap kayo, o sige, magnegosyo tayo, 50-50, pag kumita tayo, 50-50.
Lahat ng kita, hahatiin natin 50-50. Anong mararamdaman ninyo pag yung business partner ninyo hindi sumunod sa kasunduan? Diba? Probably galit na galit ka. Ang usapan namin 50-50. Pero ang nangyari, 90-10. Kanya 90, akin 10 lang. Ganun ang napakasakit nun. At alam nyo, sa kasunduan ng Diyos at ng bayan ng Israel, ang bayan ng Israel, hindi sila sumunod. At ang tanong siguro muna, Brother RJ, bakit ibinigay ng Diyos? Bakit pumasok ang Diyos at ang bayan ng Israel sa isang kasunduan sa pamamagitan ng batas? So ito muna ang isipin natin. Kasi pinag-aaralan natin yung lumang tipan. Para pag binasa ninyo ang lumang tipan, meron kayong idea, ito palang ibig sabihin ng Genesis, ito palang ibig sabihin ng Psalms, and so on and so forth. Bakit ibinigay ng Diyos ang batas at pumasok sila sa isang kasunduan? Tingnan niyo sa Romans 3. Tingnan niyo ito sa Romans 3. Romans chapter 3. Romans chapter 3, verse 19 and 20. So Romans chapter 3, sa New Testament po ito. So Romans chapter 3, pag nahihirapan kayo, pwede nyo tingnan yung table of contents sa harap para makita ninyo yung page number. Pero ito ay Romans chapter 3, verse 19 and 20. Tingnan niyo ito. Sabi dito, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. So, kaya ibinigay ng Diyos ang batas sa bayan ng Israel at pumasok sila sa kasunduan. Ito ay upang ang mga bayan ng Israel at lahat ng tao ay makita nila gaano tayo napakarumi, gaano tayo napakasama. Hindi mo malalaman na ikaw ay nangangalunya kung hindi sinabi ng batas, bawal mangalunya. Hindi mo malalaman na mamamatay tao ka kung hindi sinabi ng batas, bawal pumatay. At yun ang layunin ng batas, upang ang lahat ng tao ay walang maging dahilan sa Diyos. Lord, hindi naman ako tumawid dito kasi wala namang nakalagay na no jaywalking. Pero meron palang no jaywalking. Hindi tayo makakapagdahilan. Halimbawa, traffic enforcer, nakalagay, no parking. Tapos, nagpark ka doon at hinuli ka ng traffic enforcer. Pwede ka bang magdahilan sa enforcer? Hindi. Napakalinaw na may batas. No parking. At ganun ang layunin ng batas. Dinisenyo ng Diyos ang batas upang ikaw ay makita mo kung gaano ka karumi. Gaano ka. Kasi ang natural tendency natin, pag gumawa ng mali ang bata, nagdadahilan. Nagtuturo ng iba. At ang batas ay dinisenyo ng Diyos upang tayo ay walang maging excuse. So, yun ang nakita natin. Pasok po, tatay. Upo po kayo dito. Ito po, sa una. Welcome po tayo. Morning po. Amen. So, welcome po. So, ito pong lumang tipan, so pinag-aaralan natin yung Biblia, meron pala itong dalawang bahagi, lumang tipan at bagong tipan. Ang lumang tipan, ito ay ibinigay ng Diyos para makita natin ang kabanalan niya at yung karumihan natin. Ang lahat ng ito ay nagpapatungkol sa lumang tipan. At isang katangian din ng lumang tipan, kinakailangan natin makita ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng lumang tipan, that He is holy, at tayo, katulad ng bayan ng Israel, tayo ay masama, tayo ay sinful. Ito ang layunin ng batas. Tandaan ninyo, ang batas ay ipinapakita gaano kabanal ang Diyos at gaano makasalanan ang tao. Bakit? Kasi inihahanda tayo ng lumang tipan sa pagdating ng Panginoong Kristo. Yun ang lumang tipan. Ang lumang tipan, ipinapakita niya gaano kabanal ang Diyos at gaano tayo karumi kasi ito'y paghahanda ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. So yun ang tandaan ninyo. Kaya kung binasa nyo ang lumang tipan, may mga bagay ditong propesiya patungkol sa pagdating ni Jesus Christ and so on and so forth. So, tingnan natin muna ang structure ng lumang tipan. So, doon sa inyong mga Biblia, sa table of contents, buksan ninyo doon sa table of contents. Kung ang Bible ninyo ay merong table of contents, mula Genesis hanggang Deuteronomy, ito yung tinatawag na batas. Ito yung kautusan or yung Pentateuch.
Ito'y tinatawag na Pentateuch kasi ito ay naglalaman ng 5 aklat na nagpapakita dito ang paglikha ng Diyos sa langit, lupa at tao, pagkakasala ng tao sa hardin, at pagdaigdigang baha, nung panahon ni Noe, yung panahon ng Torre at Babel, yung pagkatawag ng Diyos kay Abraham, pagkakaalipin ng bayan ng Israel sa Ehipto, at pagbibigay ng kautosan ng Diyos, kabilang ang 10 utos. So, itong Genesis to Deuteronomy, ito'y nagpapatungkol sa nangyari sa bayan ng Israel, paano yung creation, paano tinawag si Abraham, paano sila naging alipin. So, pag binasa ninyo ito'y nagpapatungkol sa bayan ng Israel. Pangalawa, ang tinatawag na kasaysayan. Dun sa table of contents ninyo, yung Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther, ito ay kasaysayan. So pag binasa niyo ito'y parang history ng bayan ng Israel. Mula nang sila'y pumasok sa lumang pangako, hanggang sila'y naging alipin sa ibang bayan. So ito'y history ng bayan ng Israel. Pagkatapos nung Joshua to Esther, yung mula Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon, ito'y mga tula. Ito ay mga poetry. Ito ay iba-ibang klaseng tula. Ito ay tula ni David, tula ni Solomon, tula ni Job, and so on and so forth. So ito yung tinatawag na mga aklat ng karunungan at aklat ng tula. At panghuli, huling bahagi ng Old Testament ay yung tinatawag na propeta. From Isaiah to Malachi, merong 12 major prophets at merong minor prophets. So, itong mga propeta, by the way, tinatawag itong major prophet and minor prophets, hindi ibig sabihin mas mahalaga yung mga major. Tinawag lang itong major prophet kasi mas mahahaba yung mga propesya nila. So, yun yung Old Testament. Any question patungkol sa Lumang Tipan? Any question? So, tandaan niyo, ito ay kasunduan ng bayan ng Diyos at ng Diyos at bayan ng Israel sa pagbibigay ng batas. Nagkasundo sila, susundin namin Lord ang lahat ng batas. At ito'y nagpapakita na ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan upang ihanda ang tao sa pagdating ni Jesus Christ. Now, ang tanong, Brother RJ, ano naman ang New Testament? Kung merong lumang kasunduan sa Exodus 19 and 24, Exodus, ano naman yung bagong tipan? Ano yung bagong tipan? Tingnan niyo sa Hebrews chapter 8. Hebrews, tingnan niyo po ito. Sa Hebrews chapter 8, ito ay sinulat ni Pablo at binabanggit niya dito yung bagong tipan. Sa Hebrews chapter 8, verse number 7, babasahin ko yung 7 to 13. Sundan niyo ako sa inyong mga Bible. Sabi ni Paul, "For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second." Sabi ni Paul, kung itong Old Testament ay walang naging problema, hindi bagas sana hindi na nagbigay ang Diyos ng bagong tipan. So yun ang sabi ng verse 7. Verse 8, "For finding fault with them, he said, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel, with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the days when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, said the Lord." Sabi ng Diyos, sabi ni Paul, kung ito ay walang naging problema kami ng bayan ng Israel, hindi na sana gumawa ako ng bagong tipan. Sabi ni Paul, ang Diyos ay gumawa ng bagong tipan kasi hindi sumunod ang bayan ng Israel sa kanilang lumang kasunduan sa New Testament. At dito nyo makikita, ang New Testament pa rin, tingnan nyo ito ay sa pagitan pa rin ng Panginoon at ng bayan ng Israel. Ito ang tandaan ninyo po. Ang New Testament ay patungkol pa rin ito sa Diyos at sa bayan ng Israel. Kung titingnan ninyo ang Book of Jeremiah at Book of Ezekiel, pag-aaralan natin ito sa mga susunod na panahon, itong New Testament, ito yung nagpapatungkol sa napakadaming bahagi. Kasunduan pa rin ito. Pero ang gusto kong tandaan ninyo, ang bayan ng Israel ay hindi tumupad sa bagong kasunduan at ang sabi ng Diyos, baka dito ngayon, sa bagong kasunduan, ay mas maging okay sila. So, New Testament. Sabi ni Paul, tingnan niyo pa sa verse number 10, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord.
I will put my law in their mind and write them in their heart, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Ngayon, ito ang kasunduan. Dahil hindi nagawa ng bayan ng Israel ang lumang kasunduan, ito ang bagong kasunduan. Ngayon, sabi ng Diyos, sa loob ng bagong kasunduan, ibibigay ko ang aking mga batas sa kanilang mga isipan. At ang bayan ng Israel ay hindi na mahihirapang sundin ako. Kasi sa lumang tipan, nahirapan sila, kasi ganun talaga napakarami ang tao. Pero dito sa bagong kasunduan, bibigyan ng Diyos ng batas sa kanilang mga puso at sila ay tatawaging mga tao ng Diyos. Verse 11, and they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest. Darating yung time sa loob ng bagong kasunduan, hindi mo na kailangan sabihin sa tao, kilalanin ng Diyos, kasi makikilala ng tao ang Diyos. Verse 12, for I will be merciful to the unrighteousness, and their sin and their iniquity will I remember no more. Sabi ng Diyos, sa bagong kasunduan, hindi na alalahanin ng Diyos ang kasalanan ng tao. Verse 13, in that He saith, a new covenant He had made the first old, now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Sinasabi ni Paul, dahil sa bagong kasunduan, sa bagong New Testament, ang luma ay lilipas na. Yan ang tinutukoy ni Paul. Now ang tanong, Brother RJ, ito pong kasunduan na ito ay pagkakaroon ng new heart. Pwede natin itong isimplify sa pagkakaroon ng bagong puso. Darating yung time, ipinangako ng Diyos sa bayan ng Israel, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Kasi yung lumang puso ninyo, nahihirapan kayo sumunod sa akin. Pag binigyan ko kayo ng bagong puso, darating yung panahon na makikilala ninyo ako. Hindi na kayo mahihirapang sundin ng aking kalooban. Ito yung kasunduan ng Diyos sa bayan ng Israel. Pero, tandaan niyo ito, go over in Matthew 26. Tingnan niyo ito. Kahit itong New Testament ay sa pagitan pa rin ng Diyos at ng bayan ng Israel, tayo bilang mga Pilipino, tayo ay pwedeng magbenepisyo dito. Tingnan niyo sa Matthew chapter 26. Matthew chapter 26. So ang Matthew ay unang libro ng New Testament. Tingnan niyo yung Matthew 26, verse number 28. Matthew 26, verse 28. Itong event na ito ay yung bago huliin si Jesus Christ. Naalala niyo? Ano ang ginawa ng mga disipulo ni Jesus Christ bago siya hulihin? Ano ang kanilang ginawa ng gabi? Yung huling hapunan, the Last Supper. At during the Last Supper, nung malapit nang mamatay si Jesus Christ sa krus, ito ang sabi ni Christ sa verse number 28. Sabi ni Christ, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remissions of sin. Napansin niyo, hindi lamang ito sa bayan ng Israel. Pag tinignan niyo yung Book of Jeremiah at Book of Ezekiel, makikita ninyo ang New Testament or New Covenant between God and bayan ng Israel lamang yon. Pero nung si Jesus Christ ay bago siya mamatay, binanggit niya dito, ito yung aking dugo na madadana para sa New Covenant, New Testament, para sa marami. Ibig sabihin, na kahit hindi ka Israelites, kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus Christ, bibigyan ka ng Panginoon ng banal na Espiritu. At ito yung magiging fulfillment sa iyo ng Bagong Testament. So ito yung New Testament. Now, tandaan ninyo, ang isang kasunduan, pag wala itong pirma, wala itong silbi. Kahit kayo ay merong marriage covenant, pagtingin ng PSA at walang pirma ng husband and wife, valid kaya yun? Hindi pa rin. Sa inyong kontrata sa kumpanya, sa inyong business, pag walang pirma ang dalawang parties, hindi yun valid. Ang tawag doon ay ratification. Itong Old Testament, pag binasa niyo yung Book of Exodus 24, nung nagkasunduan ng bayan ng Israel at ng Diyos, si Moses ay pumatay ng hayop at yung dugo ng hayop ang nag-ratify, naging pirma ng kasunduan nila. Itong bagong kasunduan, sabi ni Kristo, hindi na dugo ng hayop ito. Ito na yung dugo ko na madadanak sa krus. At yun ang nag-ratify ng New Testament. Kaya nga, sa umagang ito, kung hindi ka paligtas, hindi mo pa na-experience itong new heart na ito.
Pero kung sa umagang ito, magsisisi ka sa iyong mga kasalanan at mananampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa krus na yung dugo niya, naglinis ng iyong buhay, ang banal na Espiritu ay mananahan sa iyo at ito yung magiging fulfillment ng new heart promise ng Diyos sa bayan ng Israel, pero ito yung pwedeng magbenepisyo sa iyo. The spiritual aspect of the new covenant is for you and me, kahit hindi ka Hudyo. So kung kaya nga, kung ikaw ay Kristiyano ngayon, hindi na mahirap ang sundin ng Diyos. Sa isang hindi ligtas, talagang mahirap sundin ng Diyos. Pero kung ikaw ay may banal na espiritu, meron kang new heart, under ka na ng new covenant, hindi na mahirap ang sundin ang Panginoon. So, kung ang Old Testament ay patungkol sa pagdating ni Jesus Christ, ang New Testament, ito na ang pagdating ni Jesucristo. Kaya pag binasa ninyo ang bagong tipan, ito ay nakasentro sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi yun ang bagong kasunduan. Itong lumang kasunduan, hindi sumunod ang bayan ng Israel, kaya ang Diyos nagbigay ng bagong kasunduan. So, pag nagbabasa kayo ng New Testament, lagi niyong tatandaan ito ay nakasentro sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, yun ang pagkakaiba. Now, ang bagong tipan, ito ay sinulat sa Griego. Kung ang Old Testament ay Hebrew and Aramaic, ang New Testament, ito ay nasulat sa Greek. At ang New Testament, nilalaman nito yung mga nangyari kay Jesus Christ, ano ang ginawa ni Christ nung siya'y nasa mundong ito. Alam niyo ba, ano ang ginawa ni Kristo nung siya'y nasa mundong ito? Nagtayo siya ng mga churches. At sa New Testament din niyo makikita na yung mga churches na tinayo ni Kristo ay nagpatuloy. Hanggang sa ating panahon. Kaya nga ngayon, nagagalak tayo na meron tayong worship ngayon kasi kinukontinue natin ang ginawa ni Kristo nung siya'y nasa lupa. And so on and so forth. So, yung New Testament, meron itong mga bahagi, yung tinatawag na Ebanghelyo, yun yung Matthew, Mark, Luke, and John. Ito yung nagpapatungkol sa ginawang buhay, naging buhay ni Kristo. Pangalawa, yung gawa ng mga apostol, yung Book of Acts. Yung Book of Acts, nagpapatungkol ito sa pagpapatuloy ng mga churches. Pangatlong division ng New Testament ay yung mga sulat ni Pablo mula Romans hanggang Book of Hebrews. At yung pangkalatang sulat mula kay James hanggang Jude, mga sulat ito para sa mga churches. At yung huli, yung propesya, the Book of Revelation. Now, one thing na gusto kong tandaan ninyo sa New Testament, ito isinulat ng mga manunulat para sa church. Hindi ito isinulat ng mga manunulat sa lahat ng tao. Ang lahat ng libro mula Matthew hanggang Revelation, ito ay isinulat sa mga churches, para sa mga churches. Kung hindi churches, pastor or membro ng churches. So, yun yung bagong tipan. Any question? Meron kayong tanong? So, kung wala, let's move forward. Kasi meron pa akong ilang minuto. Now, ang tanong, Brother RJ, bakit mahalaga ang Biblia? Hindi niyo ba naisip to? Bakit mahalaga? Or siguro ganitong tanong, paano dumating sa atin ang Biblia? Meron kayang, paano kaya dumating sa atin yung Biblia? Now, tandaan niyo ito, very important na tandaan niyo ito, na meron tinatawag ang Diyos na general revelation. General revelation. Now, pag sinabing revelasyon, ito yung kagustuhan ng Diyos na ipakita kung sino siya. Nakakita na ba kayo ng isang kaklase ninyo na, let's say, bagong school year, tapos meron kayong kaklase na tahimik, na ayaw talaga niya magsalita. Makikilala niyo kaya yung bago niyo kaklase kung hindi niya inilalahad yung kanyang sarili? Hindi. Hindi niyo makikilala yun. At ang Panginoon, hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, ninanasa niya na makilala siya ng tao. At ang Diyos, hinayag niya ang sarili niya sa tinatawag na general revelation. Pag sinabing general revelation, ito yung pangkalahatang paghahayag. Anong example natin ng general revelation? Kumuha ka halimbawa ng isang caterpillar. Sinadya, ha? May caterpillar ka? Kanina may caterpillar pero gumulong. Gumulong. Si Jackie Bed ngayon, si Tabet may alaga siyang caterpillar. Ngayon, hinihintay na namin siyang maging butterfly or maging moth. Pero pag tinignan niyo yung butterfly or yung caterpillar, hindi ba kayo nagtataka paano yung isang uod ay nagiging paru-paro?
At yung Kasi mainit. kasi mainit, tama ka. Pero yung creation na yun, isang caterpillar, alam niyo yung nakikita natin doon? Ano yung nakikita ko pag tinanong ninyo ako? Nakikita ko na merong manlilikha. Pag tinignan mo, halimbawa, yung ganda ng bundok, halimbawa, pumunta ka sa Taal Lake, nasa Tagaytay ka, pag tinignan mo yung Taal, ang ganda. Ano ang pinapakita nito? Na merong manlilikha. At ang Bible ay nagtuturo na yun ay general revelation. Pag tinitingnan mo ang creation ng Diyos, makikita mo merong manlilikha. Kaya nga tinitandaan nyo ito, mga kabataan, pagdating ng huling wakas sa paghuhusga ng Diyos, hindi pwedeng magdahilan ng tao. Kahit ikaw ay nasa tribo sa Papua New Guinea, kahit nasa dulo ka ng mundo, na hindi ka naabot, kahit say nasa tribo ka na hindi ka naabot ng sibilisasyon, hindi excuse ang tao. Kasi pag tumingin ka pa lang sa araw, sa mga bituin, sa nilikha ng Diyos, makikilala mo na merong manlilikha. Kaya nga sabi ng Bible, alam niyo ba, ang Book of Psalms na nagsasabi, tanging mangmang lamang nagsasabing walang Diyos. Bakit? Kasi tingnan mo lamang ang nilikha ng Diyos, nagpapatunay ito na merong Diyos. Ang tawag natin doon, general revelation. Ano pa? Yung konsensya nyo. Alam nyo ba, tayong tao may konsensya? Tingnan nyo, halimbawa, kahit isang taong mamamatay tao, tingnan nyo, may isang tao halimbawa na mamamatay tao, ang dami niya ng pinatay, ang dami niya ng binulestya, pero yung tao na yun ay meron pa rin konsensya na kapag may batang maliit na humingi sa kanya ng tinapay, meron pa rin sa kanyang konsensya na naaawa siya. Alam niyo ang tawag doon, kabataan sa atin, yun ay konsensya. Tayong lahat, yun ang pagkakaiba natin sa mga aso, sa mga pusa. Kasi ang pusa at aso, nilikha siya ng Diyos na may buhay pero wala silang konsensya. Tanging tao lamang ang may konsensya. At yung konsensya natin, bahagi ito ng general revelation. Na nakikita natin na, parang mali yata na suntukin ko ang aking asawa. Kahit wala siyang Bible, tingnan ninyo, kahit walang batas ang Diyos, alam ng tao na masamang manakit ng tao. Alam ng tao na bawal pumatay. Bakit? Kasi may konsensya tayo. Yung creation, yung konsensya, ito ay bahagi ng general revelation. At isa pa, yung history. So pag-aaralan natin yan sa mga susunod ng panahon. Pero, ito ang puntos ko. Itong general revelation, sapat ito para makita na meron tayong Diyos. Sapat ito. Pagdating po ng huling wakas, pag ang Diyos ay naghusga na, hindi pwedeng idahilan ng tao na, Panginoon, hindi ko naman alam na may Diyos. Hindi. Sasabihin ng Diyos, may konsensya ka, at meron akong nilikha, sapat yun para malaman na merong Diyos. Pero ito po ang problema sa general revelation. Hindi po ito sapat para magligtas ang tao, para makaranas ang tao ng kaligtasan. Kaya meron po tayong tinatawag na special revelation. Special revelation. Kung meron pang kalatang paghahayag ng Diyos through conscience, through creation, and even through history, meron po tayong tinatawag na special revelation. Ito yung natatanging paghahayag. Na itong natatanging paghahayag, tandaan niyo ito, itong general revelation, sapat ito para makita ng tao na may manlilikha. Pero itong special revelation, ito'y napakalaga kasi kung walang special revelation ng Diyos, hindi natin malalaman paano tayo makakaranas ng kaligtasan. At itong special revelation, ito'y inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng iba-ibang klaseng pangyayari. Halimbawa, pag binasa ninyo ang lumang tipan, ang Panginoon directly nakipag-usap kay Adan. Directly nakipag-usap kay Moses, directly nakipag-usap kina Joshua and Moses and so on and so forth. Ito yung directly kinakausap sila ng Diyos. Special revelation po ang tawag doon. Pangalawa, yung Christophany. So pag-aaralan natin ito probably next Sunday school natin. Ito yung pagpapakita ni Jesus Christ sa lumang tipan, yung pagkakataong-tao ni Jesus Christ sa bagong tipan. Pero ang pinakapuntos ko po dito, bakit ko ito binanggit? General and special revelation. Kasi po, itong Biblia, ano kaya itong Bible? Sa tingin niyo, general revelation or special revelation? Special. Special revelation.
ang Biblia po, ito po ay special revelation. Ibig sabihin, kinakailangan mo ng Biblia para malaman ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Kaya nga po, tandaan niyo ito, kaya bakit kailangan natin mag-witness? Bakit kailangan natin i-share ang Ebanghelyo? Kasi ang tao, meron silang general revelation, nakikita nila ito, pero wala silang special revelation. Para malaman nila ang special revelation ng Diyos, ay dahil po sa, kailangan nila po ang salita ng Diyos. Tingnan po ninyo, kaya nga po, kung ikaw ay isang tribo sa Papua New Guinea, yes, pwede mo makita na meron kang manlilikha, pero hindi ka masisave, maliban na makilala mo si Jesus Christ through the Scripture, and so on and so forth. So, ang gusto kong, ipagpapatuloy natin ito sa sunod po nating pag-aaral, pero gusto kong tandaan ninyo, ang Biblia, bahagi ito ng special revelation. So, sa special revelation, dito natin makikita, sino ba talaga ang Diyos? Kung ang general revelation, binabanggit nito na meron tayong manlilikha, ang special revelation, ina-identify nito, sino ba yung manlilikha natin? Ito ba si Buddha? Kasi ito ba ay si malakas at si maganda? Kasi mga Pilipino, akala nila si Bathala ang Diyos nila. Sino ba ang Diyos natin? Yun ang kahinaan ng general revelation. Kaya kailangan natin ng Bible, special revelation, para makilala sino ba yung Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba yung pagkaligtasan na ino-offer ng Diyos? So, and so on and so forth. So, pagpapatuloy po natin ito. So, pwede niyo pong basahin ito sa bahay para next Sunday school po natin ay meron kayong advanced study na. Okay? So, any question? Meron kayong tanong? Walang tanong? So, Lucas, may tanong ka? Darwin, meron tanong? Wala. So, kung wala kayong tanong, ako magtatanong. Ken, Kian, anong question? Sa ulo mo. O, mamaya, mag-recite ka ha. Yun, encouragement ka sa inyo. Gayanin natin si Kian. Sa uluhin natin yung Matthew to Revelation. Genesis to Revelation. Para, pag may nagpipreach at nagtuturo, hindi na tayo ganon. So, any other question? So, kung wala, ako magtatanong. So, ano tayo? Review class. First question, ilan ng book ng Bible? 66. Oh, taas ang kamay, okay? Ilan, Kian? 66. 66, very good. Ilan ang book ng New Testament? Darby? 27, tama. Ang Old Testament naman? 37. Oh? Taas ang kamay, Lucas? 39. 39, okay. Now, ano ang kasunduan, anong ibig sabihin pala ng testament, by the way? Ha? Taas ang kamay, sino po nakakaalam? Lucas? Kasunduan. Kung merong Old Testament, ano ang Old Testament? Ano yung lumang kasunduan o lumang tipan? Sino nakakaalala? Unang tanong ko, sino ang pumasok sa kasunduan? Sino yung dalawang parties na pumasok sa kasunduan? Diyos at Sak. Ha? Sino ang pumasok sa kasunduan? Remember sa marriage covenant? Husband and wife ang pumapasok sa kasunduan. Sa lumang tipan, sino ang pumasok sa kasunduan? Ha? Ang Diyos at sino? Tama, Israel. At ano ang kanilang kasunduan? Ano yung naging object ng kanilang kasunduan? Ano yung object? Ano yung ibinigay ng Diyos? Kay Moses? Kay Moses, tama. Anong tawag? 3-letter word. Sinunod nila si Jesus. Pwede. Oh. Ano yung 3-letter word? Nagsisimula sa letter L. Law. Naalala nyo? Yun ang kanilang kasunduan. At anong naging response ng mga tao? Anong sagot nila nung ibinigay ng Diyos yung batas? Yes, susundin namin kayo. Pero we know na hindi sila tumupad sa kasunduan. At anong layunin nga alin ng lumang tipan? Bakit ang Diyos nagbigay ng batas? Ano ang kinakailangang makita ng tao patungkol sa Diyos? Ano ang kinakailangan ng tao na makita sa kanyang sarili? Bakit binigyan tayo ng batas? Bagong puso. Hindi, New Testament pa yun eh. Sa lumang tipan, anong katangian ng Diyos ang ninanais na makita natin patungkol sa Kanya? Bakit tayo binigyan ng batas? Na ang Diyos ay banal. Okay? At tayo,
ay makasalanan. Yun ang layunin ng batas. Kasi, pag nakita nating may Diyos na banal at tayo'y makasalanan, ito ang naghahanda sa atin sa pagdating ni Jesus Christ. Okay, that's the Old Testament. Bagong tipan naman, tanong, sino ang pumasok sa kasunduan sa bagong tipan? Ang Diyos at Israel pa rin. Pero kahit ang New Testament ay between God and Israel, pwede ba tayo magbenepisyo sa spiritual aspect ng New Covenant? Yes po. Kung ikaw ay magsisisi at mananampalataya, sa araw na ikaw ay magsisisi at mananampalataya, ang Banal na Espiritu ay mananahan sa iyo, at yun yung fulfillment ng new heart, pwede ka magbenepisyo sa New Covenant. Pero ito lang yung isang, pag inaral niyo po yung New Covenant, marami itong aspeto, katulad ng land promise, binanggit po ng Ezekiel, yung New Covenant, na makakabalik sila sa bayan ng Israel at makukuha nila yung lupain. Yun ay bahagi din po ng New Covenant, which is hindi tayo bahagi. So yung spiritual aspeto lamang ng New Covenant, tayo, Gentiles, ay makakabahagi. Pero yung New Covenant po, ito po yung literal na gagawin po ng Diyos sa millennium, and so on and so forth. So, ano ang pagkakaiba muli ng general at special revelation? Ano ang itinuturo ng general revelation? Ano ang pwede nitong sabihin sa atin? Na merong tagapaglikha. Pero sapat kaya ang general revelation para tayo maligtas? Hindi. Kinakailangan natin ang special revelation. So, ipagpapatuloy po natin. So, kung wala na, tayo pong lahat ay mag-pray. Let's pray. Ama namin Diyos, salamat po sa aming pong naging pag-aaral. Salamat, Ama, sa inyong pong salita na ipinakita po ninyo sa amin upang makilala namin kung sino po kayo. At gayon din naman sa aming pong pananambahan, we pray na tulungan niyo po kami, pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen. So, salamat po.